So good afternoon po everyone. Narito na naman po tayo sa ating devotions for today. Nilid po tayo ng Panginoon sa 1 Peter chapter 4. So before we proceed, the reading of His Word, gusto ko lang po kayong pangunahan sa maikling panalangin. Let's bow our heads and let us pray. O dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit ka na nakatunghay sa amin sa oras na to. Ama, maraming salamat po sa pagkakatao ito na kami pong muli ay magbubulay-bulay ng iyong salita. Panginoon, pangunahan mo po ang iyong anak na si Arlene na mag-share ng iyong salita, O Diyos. Tanging salita mo lamang po ang masabi niya at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, siya po ang magsasalita. Basbasan mo po siya ng double portion anointing of the Holy Spirit para po Lord magmanifest po at magkaroon ng rema ang mga pag-uusapan naming salita mo na makapagbibigay kasiglahan at pagkain ng aming kaluluwa. Maraming po salamat Lord. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Salamat po. Dinala po tayo ng Panginoon dito sa unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 3. Ang sabi niya po dito, sa nakasulat sa Biblia, basahin po natin. Sabi niya sa verse 1, ang title po ng salita niya dito ay, sabi niya sa chapter 4, verse 1, yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa pagkakasala. Verse 2 po, at ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimiti ng tao. Sorry po. So, chapter 3 po, verse 3 po. Sapagkat sapat na ang panahon na iniaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinauhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos, kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros, na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 4 po, nagtataka na nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magugulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. Verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at sa mga patay. Verse 6 po, last verse, ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay na rin sila sa piling ng Diyos bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. So napakaganda pong mensahe ang binigay sa atin ng Panginoon ngayon. Kung iisa-isain po natin to at i-elaborate po natin per verses. So napakaganda pong himay-himayin ang mga nakasulat dito. Gayunpaman, bibigyan ko lang po kayo ng isang highlights dito po sa verse 3 and verse 4. So napakaganda po ng sinabi niya dito. Sapat na ang mga panahong inaksaya natin sa paggawa ng mga bagay na kinauhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros sa pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So kung atin pong makikita dito, halos sinasabi po dito ang lahat ng bagay na nakapaloob sa ating pagkatao. Yung sinasabi dito na kahalayan. Ano po ba yung mga kahalayang nanangan sa ating katawan? Ako po personally, hindi ko po ito tinatanggi at hindi ko po ito tinatago sa harapan ng Diyos. O maging sa ibang tao man, talaga pong dumating sa punto na nabuhay din po ako sa paraan na yon, na naging alipin din po tayo ng espiritu ng kahalayan
lalong-lalo na yung sinasabing masasamang pita ng laman. Siyempre po, ano po ba yung nakapaloob doon sa pita ng laman? Siyempre po, ano yun? About sex. Kayo na po umintindi kung ano po yung ibig sabihin doon, kung ano po yung nakapaloob about sex. So, kasama din po dito yung paglalasing. Ayan, dyan po tayo bumaksak sa paglalasing. Imagine, since age of 15, natuto po ako mag-inom, maglasing. Hanggang sa umabot sa, yon, nagkaanak ako. Tapos, nalulung din sa drugs. Sorry po sa words. Nalulung sa masamang bisyo. At higit sa lahat, nagkaanak, napabayaan ng anak. Kasi, sarili lang po, sa sarili ko lang po ako nakatingin. Nabuhay sa sariling kagustuhan. Alipin ang pita ng laman. Yun nga po, nakapaloob po doon yung mga paglalasing, masasamang bisyo. At syempre po, yung mga walang toros na pagsasaya. Kasama po dyan yun. Siyempre, nung panahon po natin, hindi po natin itatanggihan. Tayo po ay dating OFW, nag-Japan po ako, ex-Japan po ako, ex-talent po ako ng Japan. At alam niyo naman po, sa mga panahon na yon, talaga naman po, ang pag-Japan palasak po nung araw, napakadali lang po ng pera. Lahat ng ipon, lahat ng income, napunta lang doon sa walang taros sa pagsasaya. Walang naipon na waldas lahat. So, yun po, at isa pa doon yung sinasabi dito na mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, hindi lang naman po ito sa mga ribulto nakapaloob mga Diyos-Diyosan. Ayun nga po, yung mga idols na sinasabi natin. Ano ba yung mga idols ko doon nung araw? Ang idols ko kasi noong araw is yung yun, mga vices, yung mga pagsasaya, yun, nakapaloob naman po siya dito at hindi na po kailangan elaborate kung ano po yung pagsamba ko sa Diyos-Diyosan. Yung pagsamba ko sa Diyos-Diyosan na alam ko yung nalulung po talaga ako sa bisyo almost 15 years. Doon po nakulong ang aking pagkatao. Doon po nakulong ang aking buhay. Doon po ako naubos ang aking lahat ng income. So, yun po ang pinakamaganda sa verse 4 na sinasabi dito. Nagtataka na sila kung bakit hindi na tayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila tayo. So, yun nga po. Talagang dumating sa punto na napagod, nahirapan. Dumating sa punto na nawala na, halos kulang na nawala na sa sarili. Halos dumating sa punto na mawala na sa ulirat, mawala na talaga as in. Pero dumating sa point na hinipo ng Panginoon yung buhay ko, sinuko ko sa kanyang buhay ko, hinanap ko siya, doon ako nag-surrender ng buhay ko, sinaliksik ko talagang salita niya. Noong mga panahon, walang-wala na ako, lugmok na ako sa kawalan, lugmok na ako sa kadiliman. Dumating sa punto na binago niya yung buhay ko. At yun nga, hindi na po ako sumama sa mga ganun. Actually, hindi naman po ako mahilig sa mga tropa. Sarili ko lang ang talaga, yun, yung dati kong buhay na nakapaloob sa magulong pamumuhay ay binago ng Panginoon. At hindi ko na po iyon ginawa mula nung nabasa ko sa Biblia ang mga salita niya na ito. Itong Biblia na to, salita ng Panginoon, siya ang nagbago ng buhay na ito. Kaya natakot na po akong gawin pa uli yung mga karimari-marim na mga hindi magagandang isinapamuhay ko. Karimari-marim, grabe yun ha, ang lalim ng salita na yun. So dahil nga doon, hindi na po tayo nakisalamuha sa ganung paraan ng mundo. Although, napakahirap ng process, pero kung talagang gusto natin baguhin ng Diyos ang ating buhay, may paraan. Lapit tayo sa Panginoon, isuko natin ang kanyang buhay. Ang naging live verse ko nung mga time na yun is yung sabi doon ng Bible na tatandaan ko, yung unang memory verse ko doon is, sabi niya sa Gawa chapter 2 verse 28, sabi niya doon, tanda ko, yun po yung life verse na unang-una ko na memory verse. Sabi niya doon, ituro mo sa akin ang landasin tungo sa buhay, dahil ikaw ang kasama ko, ako ay mapupuspos ng kagalakan. So yun nga po, yun yung salitang yun na naramdaman ko talagang, Lord, kailangan kita, ituro mo sa akin yung landas, ayoko na sa ganitong buhay, nakakatakot, natatakot ako kasi kulang na lang mawala tayo sa ulirat. Pero napakabuti ng Panginoon. Inalis siya sa atin tong
mga masasamang pita ng laman. Kaya binigyan niya ako ng panibagong buhay. Ito po yung title ng sinishare ko sa inyo ngayon, panibagong buhay, na kay Kristo ko lang nasumpungan, kay Hesus Kristo ko lang natagpuan. Dahil sabi niya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So, tunay nga na nung mga panahon na yon ay wala po talaga akong ibang pwedeng lapitan, wala po talaga akong ibang pwedeng samahan, wala po akong pwedeng ibang pagkatiwalaan ng buhay ko kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ito po, actually nung time na lugmok tayo sa masamang bisyo, ito po, kung meron po kayong ganito kaliit na Bible, ito po, nakasulat po dito, ang iniibigan ng Diyos. Ayan, binlag ko po yan dyan. Lahat ay makasalanan. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Lahat ay maaaring maligtas. Ang pasya kong tanggapin ang aking tagapagligtas. Maganap ng isang iglesia, katiyakan ng isang mananampalataya. Nung ako po'y, for God's glory, nung ako po'y lugmok na lugmok sa bisyo, ito po, for God's glory, na memory verse ko na po ito. Ito po yung sinasabi doon na trippings ko, ito po yung sinasabi na dito po ako nag-focus. At kaya itong salita na to ay nasa ulo ko to. At yung pasya kong tanggapin si Kristo bilang aking tagapagligtas. Nung ito po yung ginagawa ko, nasa salvation ko po pala yung sarili ko. Sa tulong hatabag ng Panginoon, binigyan pa rin po niya tayo ng wisdom. Sa kabila na tayo po'y lugmok sa kawalan. Ngunit hindi niya po talaga tayo pinabayaan. Salamat sa salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng panibagong buhay. At kung paano binago si Arlene ng Panginoon, gagawin din yan po ng Diyos sa inyo. Magtiwala lang po tayo sa Kanya, manangan, manampalataya, hatigit sa lahat, talikdan ang mga kasalanang nagpapahiwalay sa relasyon natin sa Panginoon. Life verse ko rin po, sabi sa Galatians 5:16, ang Espiritu ang gawin mong patnubay sa iyong buhay at huwag susundin ang pita ng laman. So lahat po tayo, baksak sa paningin ng Diyos, gaano man tayo karumimbasaan sa paningin ng Diyos, ngunit tayo ay handang yakapin at baguhin ng Panginoon. Magtalikuran lang natin ang ating kasalanan at babaguhin na tayo at babaguhin by glory to glory. So yun lamang po, pasensya na at naging 12-13 minutes po to kasi napakasarap po talagang i-share ang gospel ni Lord. Kung mararamdaman nyo lang po yung nararamdaman ko, ano man yaman ng mundong to ay hindi maipapalit sa anumang yamang matututunan mo kung tayo, bawat isa sa atin, sasaliksikin natin ang Biblia. Dahil sa pagsasaliksik natin sa Biblia, doon natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat sa Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng wisdom. Nawa sa maikling exhortation ko na ito ay meron po itong makapagbigay po ito sa inyo ng rema, at ang Panginoong Diyos na po ang bahalang mangusap sa puso ninyo. At alam ko hindi po mawawala ng kabuluhan ang sino mang magsusuko ng buhay niya sa Panginoon, dahil kay Jesus walang talo. Kay Jesus lagi tayong bago at bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay sinang bagong nilalang. Wala na sa kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. Muli, maraming pong salamat. Sa Diyos ang kapurihan, karangalan, pagsamba, kaluwalhatian, kataas-taasan Diyos na buhay. Maraming pong salamat sa maikling mensahe na iniyag ko sa kalagitnaan na to. Salamat po sa Santong Espiritu na nagsalita para sa akin, dahil hindi ko po to kakayanin kundi mo po ako pinapatnubayan. Maraming pong salamat, Lord, dahil napakabuti mo sa akin. Hindi ka po nagkulang. Kung paano mo binago si Arlene, Lord, gagawin mo rin po ito sa mga taong tunay na magsusuka ng kanilang buhay. Salamat po, at kung sino man sa mga kapatid natin na makikinig ng mensahe na ito, sabi nga dito sa salita, ang pasya kong tanggapin si Kristo bilang aking Diyos sa tagapagligtas. Kapatid, inaanyayahan kitang sumunod sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, alam ko na namatay ka para sa aking mga kasalanan.
Panginoong Hesus, napako ka sa krus dahil sa akin. Ako na bilang makasalanan ay tinubos ng buhay mo diyan sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo ako, Panginoon. Kailangan kita, Panginoong Hesus, bilang aking Diyos sa tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Hindi ko na po kayang mabuhay sa ganitong kalagayan. Tulungan mo ko mabuhay ayon sa iyong kalooban at susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit, mamagmamana ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Kaya kapatid, panimpaletayanan mo at panghawakan mo ang salita ng ang pagtanggap mo na ito sa Panginoong Hesus, dahil sabi niya sa John 1:12, ang sino mang nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Isa ka ng anak ng Diyos, kapatid. Welcome sa tahanan ng Panginoon. Isa ka ng bagong nilalang. John 3:3, we need to be born again. Hindi tayo papanganak sa laman, papanganak tayo sa Espiritu, sa tubig at sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalilimutan, God is good and God is good all the time. Lagi ko po kayong isa sinasama sa aking panalangin. San man po tayong panig ng bansa o san man po tayong panig ng mundo, God is there. God is everywhere. Thank you so much. Hindi po nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po ay all-knowing God. Thank you so much for everything. We love you, Lord. God bless. Chup, chup. Thank you, Lord.